Alam nyo, yung salitang protestante, parang ang simple lang pakinggan, no? Pero alam nyo ba na may isang super exciting at napakatapang na kwento sa likod niyan? Halika, samahan nyo akong alamin ang pinagmulan nito. Yan mismo yung tanong na sasagutin natin ngayon. At baka yung sagot mas malalim at mas makahulugan pa kaysa sa inaakala nyo. Kasi kadalasan, pag narinig natin ang salitang protesta, ang unang naiisip natin ay pagkontra, di ba? Pero ang totoong kwento dito ay hindi lang tungkol sa tinututulan nila. Mas mahalaga, ito'y tungkol sa kung ano ang buong tapang nilang pinaninindigan. At lahat yan nagsimula sa isang napakahalagang pagpupulong. Okay, so mag-travel back in time tayo. Punta tayo sa Germany, sa isang lugar na tinatawag na Spires, noong taong 1529. Dito mismo nagsimula ang lahat. Ang tawag sa pagpupulong na to ay diet. At teka, hindi to tungkol sa pagkain ha. Isipin nyo na lang na para itong isang super seryosong kongreso o Senate hearing kung saan nagtitipunin-tipon ang mga pinakamakapangyarihang pinuno para pag-usapan ang mga batas ng buong imperyo. So para mas maintindihan natin kung gaano ka-tense ang sitwasyon, heto yung mabilis na recap. Noong 1521, biglang bawal ang mga tulo ni Martin Luther, yung nagsimula ng reformasyon. Pero noong 1526, medyo lumuwag, nagkaroon ng konting kalayaan. Tapos biglang 1529, gusto ng emperador na bawiin ang lahat at tuluyan ng durugin ang kalayaan yon. Ramdam nyo ba yung pressure? Imagine ninyo yung pakirambam ng mga prinsipe na naniniwala sa reformasyon pagdating nila sa Spires. Tense na yung paligid. In fact, isa sa kanila sinabi niya itong mga salitang to na parang pakiramdam nila sila yung pinagtatawanan at basura ng mundo. Ganoon kabigat ang daladala nila. At dito na nga, dinala sila sa isang sitwasyon kung saan kailangan nilang pumili. Isang desisyon na susubok sa lahat-lahat ng pinaniniwalaan nila. Ito yung inilatag sa kanila. Isang bagong utos na parang sinasabing game over na sa reformasyon. Bawal na ang anumang pagbabago, bawal na may mag-convert, at higit sa lahat, yumuko kayo ulit sa lumang simbahan. Basically, itigil nyo na yung pinaglalaban nyo. Grabe yung pagpipilian nila, no? Tingnan nyo. Kung susuko sila, okay, safe sila, tahimik ang buhay, mananatili yung kapangyarihan at estado nila. Pero ibig sabihin nun, talo na ang reformasyon. Sa kabilang banda, kung lalaban sila, ay nako, delikado. Pwedeng mawala ang lahat, korona, kayamanan, kahit ang sarili nilang buhay. Lahat yon para lang sa isang bagay, ang kalayaan ng konsensya. So, sa harap ng ganitong presyur, ano kaya sa tingin nyo ang ginawa nila? Dito na natin makikita ang rurok ng kanilang tapang. Ang naging sagot nila, isang malaking hindi. Sabi nila, tanggihan natin ang kautusang ito. Sa mga usapin ng konsyensya, walang kapangyarihan ng nakararami. Ang linaw-linaw ng prinsipyo nila, di ba? At para malinaw, ano ba itong konsensya na to? Well, ito yung parang GPS sa loob natin. Yung boses na nagsasabi kung anong tama at mali. At para sa mga prinsipe, yung inner voice na yon, dapat sundin, higit pa sa utos ng kahit sinong hari. Sinubukan pa nilang makiusap, alam niyo yun, kinausap nila si Haring Ferdinand. Pero ang sagot sa kanila, wala nang pag-uusapan, tapos na ang usapan, sumunod na lang kayo. So wala na, no choice. Itinulak sila sa isang pader kung saan kailangan na nilang gumawa ng isang formal at pampublikong paninindigan. At dito na nga nila binitawan ang kanilang makasaysayang protesta. Pakinggan ninyo ang bigat ng mga salita nila. Hindi to basta-basta. Sabi nila, kami ay nagpoprotesta sa harap mismo ng Diyos na kami at ang aming mga tao ay hinding-hindi sasang-ayon sa utos na yan. At napaka-personal ng dahilan nila. Dahil ito ay salungat sa Diyos, sa kanyang banal na salita, sa aming tamang konsensya, sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Grabe, di ba? Hindi ito politika lang para sa kanila. Buhay at kaluluwa nila ang nakataya. At ito ang kanilang ultimate weapon. Itinuro nila ang banal na aklat. Sabi nila, ito yung pundasyon, ito ang katotohanan. At sino mang tumayo sa pundasyong to, kahit lahat pa ng kapangyarihan sa mundo ang sumugod sa kanila, hinding-hindi sila matitinag. So, ano ang nangyari pagkatapos ng lahat ng yun? Anong naging resulta ng napakatapang nilang paninindigan? Well, ang ginawa nila that day, nag-iwan ng isang napakalaking pamana.
At heto na, ito na yung sagot sa tanong natin sa simula. Mula sa salitang protesta na ginawa nila, doon isinilang ang pangalang protestante. So, gets nyo na, hindi lang ito tungkol sa pagkontra. Ang tunay na meaning ng magprotesta ay magpatotoo o manindigan para sa isang bagay. At yun mismo ang ginawa nila. At ang paninindigan nilang yon ay nag-iwan sa atin ng dalawang super importante na prinsipyo. Una, ng konsyensya mo, mas mataas yan kaysa sa anumang gobyerno o batas ng tao. At ikalawa, ng autoridad ng salita ng Diyos, mas mataas yan kaysa sa anumang institusyon o simbahan. Yan ang puso ng protestantismo. At bakit ito mahalaga para sa ating lahat kahit ngayon? Dahil ang ipinaglaban nila ay yung karapatan ng bawat isa sa atin na pumili kung paano tayo sasamba ayon sa sarili nating paniniwala ng walang takot. Yan ang pamanang iniwan nila sa buong mundo. Kaya sa pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Para sa mga prinsipe, ang kalayaan ng konsensya at ang katotohanan ng salita ng Diyos ay mas mahalaga pa sa kanilang korona at buhay. Ikaw, ano ang mga prinsipyo sa buhay mo na sobrang halaga na handa mong ipagsapalaran ang lahat para ipanalindigan?